Ang storyang ito ay pinamagatang Chilimansi, Episode 3 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Boss Gino, si Daryl ba yung hinahanap nyo? Sabi nung isang kabarkada ni Daryl na hindi ko kilala habang papalapit sa akin. Ha? Sino ka? Tanong ko. Ay, ako nga po pala si Jomar. Ang bango niyo naman po, boss. Siya nga pala, katropa ko si Daryl. Wala siya buong araw eh. Nag-a-apply ata ng trabaho. Ha? Seryoso? Opo, boss. Yun ang sabi niya eh. Teka, bakit mo alam yung pangalan ko? Naikwento ko kasi ni Daryl sa amin eh. Ha? Anong sabi niya? Wala naman, boss. Ang bait niyo daw. Nilibre niyo raw kasi siya ng pansit canton nung nakaraang gabi. Tapos, ano pang sabi ni Daryl? Tanong ko. Yun lang naman po. Baka kami, Boss Gino. Pwede nyo ring ilibre minsan. Ha? Si Daryl lang yung ililibre ko, no? Nako, Boss Gino. Wala kang mapapala doon. Hindi naman namamakla yun eh. Sa amin ka na lang. Kahit nahalahatin mo pa kami, ayos lang. Loko ka pala eh. O ito 50. Pangyosin nyo. Sige papasok na ako, Jomar. Salamat po, boss. Sa uulitin Sa isip ko, napaka-chismoso naman ni Daryl. Ikinuwento niya pa sa mga kaibigan niya. Tsaka, anong hindi namamakla eh? Nakailan nga kami. Buti na lang, hindi niya sinabi ang lahat. At seryoso pala yung pag-a-apply niya ng work, no? Mabuti yun para hindi siya patambay-tambay. Ilang araw ko hindi nakita si Daryl sa labas ng opisina. Ang laging lang nandun ay si Jomar at yung iba pang niyang hindi ko kakilala. Sa dami niyang mag-text, hindi ko rin pinansin yung mga mensahe niya. Napapagod kasi ako magbasa ng mga messages na sa palagay ko ay hindi naman importante. Nung mag-rest day na ako ay dumating si Daryl sa boarding house ko. Grabe ka naman, baby. Hindi ka man lang talaga makapag-reply kahit tuldok man lang? Kasi naman, Daryl, ano bang i-reply ko sa mga text mong aalis na ako, anong gawa mo, kumain ka na, mag-iingat ka ha. Alam nga namang gutumin at ipahamak kong sarili ko, di ba? Hindi naman sa ganun, Gino. Pakiramdam ko kasi wala akong halaga sa iyo eh. Nagdrama ka pa talaga ha. Halika, kain ka muna. Wow! Ang bango! Luto mo tong adobo, baby? Oo, masarap yan, promise. Kumain ka ng marami Masaya kaming kumakain at kukwentuhan. Mas gusto ko yung ganitong usapan kaysa sa mga text kasi. Siya nga pala, baby. Natanggap na ako sa trabaho. Salamat sa binigay mong allowance Dahil kasi doon, hindi ako nagugutom sa lakad ko. Talaga? Magandang balita yan. Kailan ka raw magsisimula? Anong requirements yung kailangan? Sunod-sunod yung mga tanong ko. Dahil excited ako para kay Daryl. Sa susunod na linggo ata para may oras pa kami makakuha ng mga requirements.
Yun sana yung sunod kong ipapakiusap sa'yo eh. Baka pwede ulit makahiram ng 500 kasi may bayad pala yung mga kukunin kong requirements. Nako Daryl, panigurado kukulangin yung 500 mo. Titignan ko kung may sosobra pa ako para madagdagan pa natin ng konti. Ha? Naku, wag na. 500 na lang. Yung iba, hihiramin ko na lang siguro sa girlfriend ko. O hihingin ko sa parents ko. Sure ka? Willing naman akong tumulong sa'yo, Daryl eh. Oo, sigurado na ako. Wag mo akong masyadong ini-spoil. Baka naman kasi isipin mong inaabuso kita eh. O sige, kunin mo na to at baka makalimutan mo pa mamaya. Salamat baby ko Hindi natapos ang gabing walang nangyari sa amin ni Daryl. Yung girlfriend niya daw kasi mag-i-stay ng ilang buwan sa probinsya. Hindi na ako masyado nagtatanong kung bakit. Hindi na rin ako nag-uusisa about sa papasukan niyang trabaho. O kung saan ito. Basta ang importante, meron. At hindi yung patambay-tambay lang siya sa labas. Natutuwa ako sa initiative niyang ito. Dahil kagaya ko, maaga rin akong namulad sa pagod at hirap upang mabuhay. Halos 1 taon na ang lumipas mula nung unang may nangyari sa amin ni Daryl. Linggo-linggo ay pinupuntahan niya ako sa boarding house sa tuwing wala siyang pasok upang magparaos. Minsan, nangingiram siya ng pera at binibigyan ko naman. Nakasanayan na kasi namin sa loob ng halos 1 taon ay naitago namin ang sekreto naming ito sa lahat. Maliban na lang dun sa nagtitinda ng pansit canton. Lagi kasi kami nagde-date dun eh. Siguro, naahalata ni Manang na may namamagitan sa amin. Sa tagal ba namin napabalik-balik sa kanya eh. Kumakain naman kami minsan sa labas. Pero iba kasi yung epekto ng pansit canton ni Manang eh. Masarap, nakakabusog, hindi nakakasawa. At higit sa lahat, mura pa. Magpahanggang sa ngayon ay hanggang BJ lang kami ni Daryl. Sinubukan naman namin ipasok pero hindi kasi siya tinitigasin kapag ganun. At umabot na rin kami sa kaunting halikan at romansahan. Hanggang sa ngayon, sila pa rin ang girlfriend niya na nasa probinsya. Laking lungkot ko nga eh nung nalaman kong babalik na raw ito. Ay, nakakalungkot. Pero kailangan kong lumugar sa tama. Huwag kang magagalit baby please. Magagawa naman natin ng paraan to eh. Sabi ni Daryl. Ha? Ang OA mo naman? Sino ba may sabing galit ako? Ang sinasabi ko lang baka mawalan ka na ng oras sa akin. Kaya kung hindi na tayo, pwede sabihin mo na ngayon pa lang. Ay, hindi ka pala galit? Alam mo, Gino, ituloy pa rin natin to. Kasi nasanay na ako sa mga ginagawa natin eh. Sa totoo lang, hindi makukumpletong linggo ko kung hindi kita nakikita. Kasi Daryl, baka kasi magkaproblema eh. Ayoko ng iskandalo. Daryl, baka mamaya mapunta ako sa alanganin at ayoko mangyari yun. Huwag kang mag-alala, Gino. Naitago naman natin to ng halos 1 taon, di ba? Ngayon pa ba tayo titigil? At saka, malapit na magpasko oh. Ang pangit naman kung magkakahiwalay tayo, di ba? Okay, sige. Basta,
Kapag medyo malabo na, itigil na natin to, Daryl ha? Pumayag si Daryl sa sinabi ko at napagkasunduan namin na ipagpatuloy ang nasimulan naming bawal na pag-ibig. Hindi naman siya nanligaw talaga nung umpisa at hindi ko rin naman siya sinagot. Kasi nga, hindi naman siya nagtanong. Pero nagkunwari kaming naging magkalaguyo ng halos 1 taon. Nung dumating ang araw na nakabalik yung girlfriend niya sa city, doon nagkanda loko-loko ang lahat. Magandang araw sa'yo, Gino. Sana ay masira ko ang araw mo. Girlfriend ako ni Daryl. At nalaman ko sa mga kabarkada niyang nilalandi mo daw siya. Alam mo bang may 3 months old kaming anak? At habang nagbubuntis ako at nagpapakihirap sa panganganak sa probinsya, kayo naman ay nagpapasarap? Baby pa talaga ang tawagan yung mga hayop kayo? Walang hiya kang malandi kang bakla ka. Mamatay ka na sana. Magkano bang binigay mo sa kanya? At napapayag mo siyang pumatol sa'yo, ha? Magkikita din tayo balang araw. Kaya maghanda ka. Dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Hindi ko ugali magbasa ng mga mensaheng hindi naman importante. Pero ito ang bumungad sa akin isang umaga. 1 buwan bago magpasko. Hindi ko pwedeng isawalang bahala to. Paano ko ba sasagutin to? Paano ko haharapin ang malaking pagkakamali ko? Kung hindi ko naman alam na may ganito pala kalaking istorya. Sa likod ng masasayang araw na kasama ko si Daryl. Naging balisa ako. Takot akong lumabas ng opisina. At ang masaklap pa, hindi sinasagot ni Daryl yung mga tawag ko. Uy, Besh! Anyari sa'yo? Matamlay ka ata. May problema ka ba? Nagulat ako sa biglang paglapit ni Jasmine sa akin. Napansin niya pala na wala ako sa sarili ko. Wala. Pagod lang siguro to. Ang busy kasi natin eh. Magpapasko na kasi. Tapos, ang daming kailangang tapusin. Kung ano man yan, Gino. Alam kong kaya mo yan. Kilala kita. Wala kayong problema dito sa opisinang hindi mo nalalampasan. Chill ka lang, okay? Pero, paano ko nga ba malalampasan ito? Hindi ko lubos maisip na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. Hindi ko hangaring makasira ng pamilya. Dahil nanggaling ako sa isang broken family. At alam ko kung gaano kahirap at kasakit yun. Nung lumabas ako sa opisina dahil out ko na, ang sama-sama ng tingin ng mga katropa ni Daryl sa akin. Na para bang nag-aabang ng kalaban. Hindi naman nila ako pinakilaman. Marahil ay napagsabihan sila ni Daryl na huwag akong pagtripan. O baka ayaw lang nilang madamay pa sila sa gulong ito. Naglalakad na ako para maghanap ng masasakyan na taxi pa uwi. Nang may isang babaeng biglang humarang sa harapan ko. Maganda siya. Petite, medyo light brown ng buhok. Kilala mo na siguro ako, no? At alam mo kung bakit ako nandito. Galit at maiyak-iyak niyang sinabi habang magkaharap kami. Teka lang, miss. Saan ba tayo pupunta? Okay. Nako, may anak pala si Daryl sa girlfriend niya at huli na nung nalaman ito ni Gino. Paano na kaya magiging setup nila pagkatapos ito? Hihiwalayan kaya ni Gino si Daryl o ipagpapatuloy nila ang kanilang relasyon? Kayo guys, anong gagawin niyo kung nasa sitwasyon kayo ni Gino?
Ipaglalaban mo ba yung taong mahal mo? O handa ka magparaya para sa ikabubuo ng pamilya ng iba? Pero, what if hindi naman talaga gusto ni Daryl yung girlfriend niya tapos napilitan lang siya? Tapos, aksidente lang pala niyang nabuntis yung babae. Anong gagawin niyo kung kayo yung nasa sitwasyon ni Gino? Comment nyo nga sa baba guys, tapos basahin natin sa next upload natin. Game? Okay, so magbasa tayo nung mga previous comments base dun sa episode 2 ng Chilimansi na ang tanong kung ano ba yung ideal partner para sa inyo. So we have user IZ2NJ2CX90. Uy, bakit naman ganyan yung username? Sabi niya rito, ang gusto ko yung mabait at marunong umunawa ng kasarian o pagkatao ko at mamahalin ako ng tunay. We also have Jack Farrell. Sabi niya rito, ikaw, Ren. Ay, ikaw Jack ha? Baka maniwala ako niyan. Hindi, joke lang. Loko ka. And then we also have Alberto Orian. Sabi niya rito, para sa akin yung perfect na partner, yung seryoso sa akin at hindi na lumalandi sa iba. At yung mamahalin ka ng buong buo. Hindi pera ang habol, yung mamahalin ka ng buong buo na walang ibang hangad, sabi niya. And then we also have Mario Manuel here. Sabi niya, ideal partner ko is yung clingy, chubby, mabait, with good sense of humor. Ay! Hello po sa mga clingy, chubby at mabait dyan. Comment na kayo kay Mario. And also we have Ray Lariosa. Sabi niya rito, ang gusto ko sa isang partner ay mamahalin ka kahit ano ang pagkatao mo. At magiging loyal siya sa'yo at sasamahan ka sa lahat ng mga pagsubok na tatahakin nyo sa isa't isa. Yun. Last one here, we have Top Gun. Sabi niya rito, sakto lang, we've been together for 24 years and officially married for 8 years ago. Dito sa Hawaii. Wow! 24 years! You know what, Top Gun, that's a solid long-term relationship eh. Congrats sa inyo ng partner mo kasi hindi lahat na-achieve yung ganyang relationship. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email na lang yan sa imbrensantiago@gmail.com. At kung nagustuhan mo ang episode natin ngayon, huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-comment, i-hit ang like, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Oops, wait lang guys. Don't skip the ads ha. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.